Kamusta vlog? So, nagkakapa-kapa tayo, no? At problema ko kasi doon sa may racing camshaft. Ang hirap mag-idle. So, hindi pwede yung pang daily na timing ng tawag dito, valve clearance, no? Kailangan medyo malaki, as in malaki talaga para sumakto dun sa firing. Kita yung guhit dito eh. Dapat i-adjust natin sa maliit pa lang yung opening, no? Bago dun nag-firing na siya. Kasi dalawang firing nito eh. Isang sa compression stroke sa overlap na stage. Kapag sa overlap, malaki na yung buka ng intake at nag-firing na siya, siguro tingin ko doon nagkakaproblema sa idle saka yung backfire, no? So pwede nating i-adjust dito. Pagkatapat dito sa may firing ng flywheel, teka lang, lakihan natin dito ay adjust natin dun yung valve clearance. Syempre hindi ko na yun papakita kung paano. Naintindihan nyo naman kung ano yung sinasabi ko. Ngayon yung aking lumang carb ay gasgas na yung flat slide, no? Gasgas na yung flat slide. And inisip ko bibili ako ng tawag dun, kit, repair kit. Kaya lang yung repair kit nasa 300, etong bago nasa 800. So konti na lang idadagdag mo, bago ka ng carb. Ayan, wala ko SWR, wala siyang power jet, flat slide din pero walang power jet. Tapos mas madali mag-adjust ng needle yan. Mas okay walang power jet, guys. Sinet up ko na may filter pa rin. Actually may kasama tong saan ba yung panel nun? Yeah. Share na rin tayo tungkol sa SWR, no? Ito, kapag ka sinalpak mo, nakahiwala yung sa air screw, no? Naka-isolate ito lang. So mas maganda yung response nun. Kasi yung hangin na dumadaan dito naapektuhan niya yung pressure dun sa air stream, no? Sa emulsion stream. Pero ayoko nun kasi nakabukas. Gusto ko may filter. Alam mo na tayo, si filter boy tayo. Sa drag racing, syempre ganyan. Anyway, parinig natin. So ayun nga, sabi na nga ba hindi karburador eh. Bali camshaft talaga, no? Malaking overlap, mahirap mag idle. Saka kapag manipis yung valve clearance, mahirap siya mag-idle. So maingay na motor na magandang idle, no? Or may iba pang solusyon, ito, para gumanda yung overlap niya pang daily. So
racing camshaft o racing parts, tapos pipilitin mong maging pang daily. Ayan, maingay na motor pero umaandar. May performance. Ganon. So anong pinagagawa natin? Bili na lang tayo ng pang daily talaga. Tas ang project bike ay project bike, ang pang daily ay pang daily, no? Ganun na lang. Mas mainam pa. Kasi usually mga taong gusto ng pang daily, gusto nila tahimik, walang aberya, reliable, no? Hindi mo pwedeng paghaluin yung ugali ng mga gusto ng performance, na gusto ng gulo, gusto ng ingay, gusto ng wasakan, gusto ng maintenance, no? Ayun, so pipili ka lang naman. Simple lang naman ang buhay, di ba? Pero pwede mong, pwede rin nating lagyan ng counting performance stage 1 yung pang daily. Yan gusto natin, gusto natin lahat, gusto natin tahimik, peaceful, pero malakas din, no? Parang tanga, no? So ayun, na-fix ko na yung problema sa idle. At yung overlap talaga pala talaga. So pwede pala siyang manipulain sa valve clearance, no? Yung firing, yung opening, closing ng valve, saka yung ignition timing. Titignan natin doon sa magneto. Magkakaiba naman yung motor, so ang kinaganda roon, hindi mo na kailangan ng pillar gauge. Nasaan ba yung pillar gauge? Ano lang, tingin silip-silip lang dun sa marking. Tapos pwede mo na pala rong higpitan, no? Hindi ko kasi siya in-explore dati. Anyway, kakabit ko pa kaya to. Saka na lang.